na nung Sabado, June 28, formal ng ang Ramadan at magtatapos ito sa July 30. At para sa mas konkretong pag-uusap dito, makakasama po natin si Ahmad Javier, ang direktor ng Islam in Focus. Magandang umaga po. Good morning, magandang umaga po. Okay sir, ano po ba ang Ramadan at ano po ba ang ipinagdiriwang dito? Ang Ramadan ay ika-9th month ng Hijri calendar o Hijra calendar. Kasi sa Islamic calendar, hindi yung ginagamit yung Gregorian na meron tayo ngayon. Okay. So ito yung ika-siyam na buwan ng Hijra calendar at dito ipinag-uutos ni Allah ang tagapaglikha sa mga Muslim na magsagawa ng fasting o pag-aayuno. Pag-ayuno, Yeah. okay. Alright. Sir, ilang araw po ba nagtatagal usually isang Ramadan? Ang isang buwan ng Hijra calendar ay meron siyang bilang na 29 or 30. So hindi siya fixed. Okay. Hindi siya fixed. Hindi tulad sa atin, meron tayong February na 28 o kaya minsan 30 o kaya 31. Ang Hijra calendar basically nakabase siya sa pagkakita sa bagong buwan. Okay. Kaya minsan hesitate yung Muslim magsumagot, kailan ba yung Ramadan? Hindi niya masabing matukoy kung 28 o 29. Bakit? Kasi nakabase ito sa moon sighting. Okay. Kaya lang itong moon sighting na ito, somehow nagiging moon fighting eh. Dahil yung mga Muslim na nagkakaroon ng mga debate kung kailan magsisimula yung buwan ng Ramadan dahil iba yung nakita ng iba, iba yung nakita ng iba kasi hindi sila bumabalik sa basic teachings ng Islam. Alright. Sir, itong June 28, kamusta po yung pagsisimula? Based na rin Okay sa naman. sighting? Alhamdulillah, praise be to Allah kasi parang lahat nagkaisa na siya ay mag-i-start ng 29 Sunday. Okay. Okay. Ang ilang oras po ba ang Ramadan? Kasi ako ang pagkakaintindi Jules, basta may araw, hindi kayo po pwedeng kumain? Tama po ba? And pagkagat ng dilim, doon lang po kayo pwedeng mag-start na kumain ng meals? So, para mas maliwanag kasi yung mga Muslim meron silang 5 prayers sa maghapon. Okay. Yung una dyan, yung Salatul Fajr. Itong Fajr na ito, nangyayari ito bago o sa pagsikat ng araw, bago sumikat yung araw. So may tinatawag kaming guhit sa pinagsisikatan ng araw, yun yung time na magsasabi sa amin na Fajr na yun. Okay. Guhit siya ng liwanag. Nakalagay yun sa Quran eh. Pag nag-start na yun, hindi na pwedeng kumain yung Muslim. Okay. Okay? Magtatapos yan sa paglubog naman ng araw. So ngayon, kasi paiba-iba ang sunrise at sunset. Yes. Ngayon, to be exact, 4:11 siya 4:11 ng AM. umaga. Okay. At natatapos siya ng 6:29 or 30. 14 hours. Mga 14 14 hours. 14 hours of fasting. 14 hours of fasting na walang pagkain, walang tubig, at iba pang mga pinagbabawal. Okay. So sir, syempre interested po lahat. Marami interested, even ako. Interested ako, Carla. Ano ba yung ginagawa na activities kapag fasting? Let's say 14 hours and then after, pag nag-sunset na rin, ano may activities na ginagawa? Gusto kong i-clear sa mga Muslim na nagpa-fasting, kung ano yung activity niya sa maghapon, dapat ituloy niya yon. Hindi excuse na fasting ka, hindi ka mag-aaral, hindi ka papasok sa trabaho. Dapat tinutuloy niya yon kasi hindi dapat maka-apekto yung ginagawa mong fasting sa everyday activities mo. Yan ang una. Okay. Okay? Ngayon, kung tatanungin talaga, ano ang ginagawa ng taong nagpa-fasting, lumalayo siya sa mga nakakasira sa pag-aayuno niya. Ano itong mga nakakasira na ito? Pagkain, pag-inom, at pakikipagtalik sa asawa. Okay. Yung mga bawal. Mga bawal. Sa nakakasira, may nakakabawas. Okay. Ibig sabihin, hindi naman totally nasira yung pagpapasting mo, pero nababawasan. Bakit? Kasi nagpapasting ka nga, pero nagsasalita ka ng masama, nakikipag-away ka, mapangit yung ugali mo. So itong mga bagay na ito nakakabawas sa pagpapasting ng isang... Pag sinabi ko nakakabawas, kasi nagpapasting ka, ang layunin mo magka-reward. Yes. Magka-reward kay Allah. So binabawasan ito sa pamamagitan ng paggawa mo ng hindi kaaya-ayang gawain. Alright. Sir, meron po bang mga exempted sa pag-fasting? Yeah. Sa Quran nakalagay doon, wa in kuntum maridan o ala safarin. Ito yung verse ng Quran, nasa Arabic siya, no? Kung kayo ay may sakit o di kaya'y naglalakbay, fa'iddatun min ayamin ukhar, isagawa niyo yung pag-utang. Isagawa niyo yung pagpapasting sa ibang araw. So, hindi ibig sabihin na exempted ka at hindi mo nagagawin,
pero gawin mo ito sa ibang araw. Okay. Meron din daw po tayong tinatawag na mga levels sa fasting. So, ano-ano po ba to? Well, yung level ng fasting, kung ako personally ang sasagot, ayon sa mga natutunan ko sa mga sheikh, ito yung kung paano ito sinasagawa ng isang Muslim eh. Kasi meron taong nagpa-fasting, ang layunin dito, sinabi ng Diyos sa Quran, kaya ka pinagpa-fasting upang mag-gain mo yung takwa o yung takot mo sa Diyos. Kaya pag nagpa-fasting yung isang tao, lahat ng kanyang mga senses, yung kanyang parts ng katawan niya, bibig, stomach, pang-inom, lahat to ay sumasailalim sa command ng kanyang puso. Siya yung takeover ngayon. So pagka gustong kumain ito, pwede naman kumain talaga ang tao kung gusto niya. Kaya lang binipigilan siya ng kanyang puso. So what I'm trying to say, kung ang level ng fasting ang pag-uusap, mas tumataas yung takot mo sa Diyos, tama yung fasting mo. Mas mataas ang level na nagagawa mo. Pero kung nagpa-fasting ka for the sake of physical benefit, secondary lang yun. Pero wag ka mag-fasting na yun ang dahilan. Kaya may mga taong natutuwa, Ramadan ngayon, tamang-tama para magpaganda ng katawan. Maaring meron kang benefits physically, pero hindi yun yung tama. Okay. Ang secondary yun. Ang dapat mong mas palakasin yung puso mo. Spiritual. Spiritual. Yes. Oo, syempre mahirap talaga mag-fasting, no, Zeus? Alam naman natin yan. Kaya gusto kong itanong, paano po yung mga bata? Aha. Meron po bang age kung kailan sila dapat magsimula? O habang bata pa lang sila, dapat nakikiisa na sila sa Ramadan? Salamat sa question kasi kailangan talaga namin i-educate yung mga brothers and sisters namin pagdating dyan sa punto na yan. Yung mga bata dapat tinitrain namin sa unang edad nila, sa unang gulang nila. Okay. Tinitrain. Pero iba kasi yung tinitrain sa obligatory na. Okay. So meron puberty stage na pwede ka ng obligatory na sa'yo mag-fasting. So sa mga bata, halimbawa 7 years old, 8 years old, tinitrain na namin sila mag-perform ng salah, yung prayer. Until umabot sila sa puberty stage. Halimbawa sa lalaki, lumabas na yung mga buhok niya sa private parts, may mga ganyang palatandaan na naka-detail diyan sa Quran. So pag dumating yung mga palatandaan na yon sa babae at sa lalaki, darating yung panahon na obligatory na sa kanila mag-fasting. Pero hindi bigla kasi dumaan sila sa training stage. Okay. Alright, so yun, no? Tuloy-tuloy yung mga impormasyon na lalaman natin tungkol nga dito sa Ramadan. Pero syempre, sir, siguro message nyo po siguro sa mga kababayan natin Muslim or even sa mga wala rin sa Muslim community para syempre magkaintindihan po lahat ng mga activities. Opo, alhamdulillah, ang Ramadan ay blessings mula kay Allah Ta'ala, mula sa Creator natin. So, ini-encourage ko muna yung mga non-Muslim na mag-observe sila sa aming mga Muslim ngayong buwan ng Ramadan. Kasi baka may mga kaibigan kayong Muslim na hindi sila mabuti. Ngayon matagpuan nyo silang mabuti ng Ramadan kasi nag-observe sila ng fasting. So yun ang una. Bigyan nyo kami ng chance para ma-explain namin yung Islam. Para nang sa ganun magkaroon ng magandang unawaan sa pagitan ng Muslim and non-Muslim. And then secondly, tulungan nyo kami na masagawa namin yung pananampalataya namin sa environment na hindi kami na didiscriminate. Kung may message ako na gustong sabihin, ito yon, na hindi kami na-discriminate pag naglakad kami na may ganito, kaya nag-pray kami sa public place. Sana maintindihan nyo na kapatid nyo kami o kababayan nyo kaming Muslim na kasama ninyo. Alright. Ayan, maraming salamat po. Again, nakasama po natin si Mad Javier, ang Director ng Islam in Focus. Thank you so much. Salamat po, maraming salamat.